Ito na po ang ating nagawang ointment o haplas mga kabiisi para sa rayuma, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, lagnat, trangkaso at ubot sipon. Mabisa rin ito sa nagnam na balikat, sumasakit na balakang at likod. Masakit ba ang iyong ulo? May kabuhi ka ba at panuhot? Kahit mga insect bite o mga sakit-sakit sa balat, kaya nitong pinakamabisang oil natin. Lalo na doon sa palaging nagka-cramps ang mga paa. Una, hugasan natin ang katawan ng tuba-tuba para malinis. Pangalawa, hugasan naman natin ang ating kalabo o oregano. Kung wala po kayong katawan ng tuba-tuba at oregano, madali lang po. Hihingi lang po kayo sa mga kapitbahay natin. Sabihin lang ninyo nang hihingi si Sister Sonia Biisit sa Rorot. Ang pangatlong sangkap natin mga kabisi ay ang luya. Kailangan dami-damihan natin ng kunti ang luya kasi yan na po ang nagsilbing anghang sa ating ointment. Ang pang-apat ay ang garlic o bawang. Hindi po mawawala yung bawang sa buhay natin, charorot. Importante po yan, miracle po yan. Nakadagdag anghang din po ito, kasama doon sa luya. Balatan na din natin at linisan. Para walang mga contamination ang mga ginagawa natin, kailangan running water ang paghuhugas natin dito. Kaya hinugasan na din po natin itong luya at itong bawang. Sa pag-prepare natin ng mga pangunahing sangkap, ayan, unahin muna natin si tuba-tuba, yung katawan niya. Dito kuskusin natin ang tuba-tuba, yung kanyang katawan. Kaya lang, kutsilyo lang gagamitin natin. Itong likod ng kutsilyo, meron kasi siyang parang zigzag lang. Oh, yan. Napakadali po siyang kuskusin. Ayan, hindi naman po talaga madali lahat ng bagay na ginagawa natin, makabisi. Kailangan po ng tiyaga. Karamihan sa atin siguro ang alam lang natin ang dahon kasi itapal natin doon sa may mga piang-piang, yung mga may pilay-pilay natin, yung mga masakit, kung saan banda masakit. Yun ang dahon niya ng tuba-tuba. Pero ito po, ang ginagamit natin ay ang kaniyang katawan po talaga. Kasi ito po yung pinakamabisa sa gawin nating ointment. O, tapos na ako nagkuskus ng katawan ng tuba-tuba, mga kabiisi. Tinulungan ako ni Torkong Bisaya. Dito, isali natin dito sa aking kalaha na palanggana na kalaha, charorot. Diyos ko dahil, palaging lumadaan-daan yung aking anaking sa likod. Iset aside muna natin ito mga kabisi at simulan na natin itong i-slice ang ating oregano or kalabo. Yan, ito yan, masarap at napakabango nito mga kabisi. Ito po ang magsilbing bango ng ating ointment o haplas. Pag i-slice natin dito sa kalabon, oregano mga kabisi, kailangan isama na natin yung kanyang buong katawan, yung stalk po niya, kasi yan po ang importante niya din. Hiwain lang po natin ng manipis na manipis, sarorot. Ang dali lang mga kabisi, diba? Tapos na rin ako. Kaya isama na natin dito, sama-samahin na natin silang dalawa, si tuba-tuba at si oregano o kalabo. Dito isunod na natin si luya. Ayan, mayroon tayong 3 luya kasi kailangan natin ito mga kabisi na maging maanghang yung ating haplas or ating ointment at mabango din. Kailangan natin na hiwain mga kabisi dahil pag hindi natin hiwain, mahirapan po tayong maglubok niyan or magpaon. Ipaon din po natin yan mga kabisi. Ayan, hingi naman ako ng tulong ni Torkong Bisaya nito. Ito na, si Torkong Bisaya na ang magpaon nito mga kabisi. Ayan, mag-try lang ako. Sabihin ko lang sa kanya, ikaw na bi, please lang. Charorot! Kung ayaw niyong magpaon mga kabisi, gawin ninyo na lang i-blend. Pero huwag ninyong lagyan ng tubig po, huwag lagyan ng anything. Kung kaya ng blender ninyo na dry po yung i-blend ninyo. Pero sa akin po talaga ay ipinapaon ko na lang po. Ito na, isama na din natin ito doon sa ating kalabo at sa ating tuba-tuba. Yan. Ang sunod nating ipaon ay ang ating garlic or ang ating bawang. Kailangan lang magmahindahan mga kabisi para hindi tatalsik. Ayan, tatalsik lahat, charorot. Dito, isama na naman natin ito. Dito sa ating mga sangkap. Ayan, yung 4 na pangunahing sangkap. Yung tuba-tuba, oregano, bawang at luya. Ayan. Dito na natin i-add ang mga secondary na mga sangkap. Ayan. Ito ang olive oil. Ito, ubusin natin yan mga kabiisi. Mga ano lang yan, mga 1 glass yata. Diba? Ganyan lang, spread out lang po natin mga kabiisi doon. Diba? Olive oil po yan, napakasarap po niyan mga kabiisi. Ang sunod natin ay ang lana sa lubi or coconut oil mga kabiisi. Ako po talagang naglanan yan. Mabisa din po kasi itong coconut oil o lana sa lubi sa kung anumang mga karamdaman. Dito paghalu-haluin po natin ang lahat ng sangkap. Yung coconut oil, yung olive oil, yung tuba-tuba, oregano, bawang at luya. Ayan, kailangan mahalo po natin muna bago natin isalang sa apoy. Iba talaga ang amoy nito mga kabisi, napakabango.
Parang nakaka-refresh ang amoy ng oregano. Diyos ko day, ang bango po nila mga kabisi. Dito dagdagan natin ng 1.5 kutsarang asin. Yung rock salt po mga kabisi. Ihalo pa rin natin ulit mga kabisi para naman ay magpantay po yon sila mga kabisi. May timpla, charurot. Yan para po yan po ang asin ang magsilbing preservative, charorot at saka yung oil. Isa lang na natin dito sa apoy mga kabisi. Ayan, kailangan medium lang din po. Nakalimutan ko na namang i-video mga kabisi, nakatakpan yan ng 30 minutes, huwag haluin. Saka palang buksan pagka 30 minutes after na at yan pa po, hinalo na po natin at nagiging green na po yung kanyang oil mga kabisi. Na-absorb na po lahat ng mga gamot dyan, charorot. Feel ko na mga kabisi, gusto ko nang matulog para magpahaplas na ako mga kabisi. Nabangong-bango na po mga kabisi. O tingnan ninyo yan, green na po yung sabaw. Yung oil niya mga kabisi nagiging green na po. Nandito na sa oil ang lahat ng mga gamot sa lahat ng mga ini-slice at pinapaw natin. Isalin na natin dito sa aking paglagyan. Ibalik na lang din natin dito sa pinaglagyan natin ng olive oil mga kabiisi. O tingnan natin, o yan. Kailangan po may strainer po natin yan. O kailangan sa laon yun mga kabisi. Baka naman ay may mga granules na may sama doon. O hindi po natin isama yung mga granules kasi ihagod po natin yung mga granules doon sa ating mga likod. Alam ba ninyo mga kabisi na sa tanang buhay ko hindi ko na sinishare ito. Sa akin lang ito. Kaya lang nagiging vlogger ako mga kabisi. Naisipan ko isishare ko na lang ito sa inyo. Ay puslan man talaga mga kabisi na nandito na po ako. Isishare ko na lang din po para makatulong naman din po ako doon sa mga may sakit. Kasi ang inyong lola talaga ay nagiging albularya mula noong ay marami na po akong nakaramdaman na napaglabanan ko na po at napagdaanan ko na po talaga mga kabisi. Kaya herbal ang ginamit ko mga kabisi. Yung mga herbal, yung mga madali lang po na mga supplement na nandyan lang po makikita sa paligid, sa bakura ng kapitbahay at kung saan-saan po. Makikita na natin yung ating ointment mga kabiisi na nag-green po siya. Oh. Iba po ang kulay kanina noong hindi pa natin isinalin doon sa mga gamot. Kaya yan, tingnan ninyo na iba na po yung kanyang kulay. Kaya yan, ibalik po natin yung takip para naman din po ay magiging sealed na po siya ulit. Ayan. Yung mga tumatalsik-talsik sa buti ay inahaplas-haplas na din natin mga kabisi sa mga lutahan. Ganyan po yun mga kabisi. Kailangan po natin yan. Kasi iba na po pag may edad na po tayo. Diyos ko day. Kailangan maganda tayo at kailangan po healthy po tayo at mayroon po tayong mga alternative. Pa. Sa ganitong klaseng pagkakaluto mga kabisi, aabot po ito ng 2 years. Pag hindi po ito maubos, hanggang 2 years po ang expiry date nito mga kabisi. Kasi ang yung sa akin nga hanggang ngayon 5 years nang nakalaan ay hindi pa po nasisira at hindi pa po nagmumolds kasi pure din po itong nilagay natin, hindi po tayo naglalagay na kung ano-ano. Kaya kung nagustuhan nyo mga kabisi, gayahin na ninyo, gagawa na din kayo ng inyo. Natural lang, walang chemicals at napakabisa po.